What's up guys? Nung isang araw, nag-post ako ng video nung nagtatago raw na CEO ng Cashtrap na si Jonathan Puente. Maraming naglabasan, maraming nagrereklamo na ito nga raw CEO na si Jonathan Puente hindi na mahanap. So sabi nung iba, maraming nagsasabi, ako wala akong alam dito. Sineshare ko lang. Sabi nung iba na scam raw sila. Yung iba, napakarami na naghihintay ng payout. Ganun naman eh. Pag mga scam na ganyan, hinihintay nila payout. Yan, ganyan. Mga double your money. Easy money. Yan. Yun ang problema. Sa sobrang takaw natin sa easy money, yan ang napapala natin pag minsan. Pero, kanya-kanya ng trip. Kumbaga, walang sisihan. Anyways, merong bago na sumisikat o hindi natin alam kung sumisikat o palubog na. Ito si Patrocinio Calves Chioto Jr. Mas kilala bilang Mr. Solve or Don Chioto. Yan. Late ko na itong nalaman. Bale, ito yung bagong content ng United Talino Warriors. Hindi naman sa content. Kumbaga, bagong napapag-usapan. Kasi yung mga ganitong bagay, magandang pag-usapan. Normally, pag kagaya nitong kay yung Jonathan Puente, scam raw yan. Hindi ako yung nagsabi, hindi yung mga kasama ko nagsabi. Mababasa nyo yan. Itong Chioto, si Don Chioto, aka Mr. Solvo, kung sino pa man yan, maraming nagtatanggol sa kanya. Nakakabilib. So, ganun naman eh. Siyempre, pag nakakatulong or kumikita ka, yung maraming tao rin yung tutulong dyan. O hindi man tumutulong. Kumbaga, magtatanggol. Yan. Yun yung mga nababasa ko. Anyways, kaya lang, meron lumabas na SEC advisory. Kailan lang. At kailan din lang, I think kanina lang, or nalimutan ko yung date, naglabas din si Don Chioto na sarili niyang advisory. Anyways, tingnan nyo na lang. Guys, bago naman kayo mag-react, bago kayo magalit, bago kayo magwalwal, pakinggan nyo muna itong sasabihin ko. Hindi lang ko, namin, yung grupo ng United Talino Warriors. Yan. Mike Cervera, Takeru Miyamoto, Shemni Anyol, Bungo TV, at marami pang iba. Kahit nakakapanood kayo ng mga video na pinopost namin dito, huwag muna kayo magalit. Hindi naman namin sinisiraan to si Patrocinio Calves Chioto, aka Mr. Solve, aka Don Chioto. Wala namang sinisiraan. Kaya lang itong mga pinakikita, gaya nito, SEC advisory. Hindi naman to para sa amin eh. Hindi naman to para siraan yung tao. Para lang iparating. Naks. Para lang iparating na, meron palang SEC advisory. Yan. Ganyan. Huwag kayong masaktan agad, pambira. Basa. Don Chioto. Hindi ko alam po saan galing to, pero part ito ng advisory. Kita ko lang doon sa website ng SEC. Parang kwanto parang ito yung platform, kumbaga. Yung iba naman, ang tingin dyan propaganda. Again, huwag kayong masaktan pag nakakarinig kayo mga propaganda, pambira. Siyempre, kung halimbawa, isa ka sa mga nagbigay ng pera, ikaw ay isang investor. Naks. Double your money. Ano to? Double your money, 45 days. Double your money, 30 days. Naks. Meron pang 1 day double your money investment. Isang araw lang. Parang Bitcoin, $8,000 per Bitcoin. Pagising mo, 40,000 na. Boom!
ginhawa. Oo nga naman. Ito yung propaganda. May roulette pa. Double your money roulette. Game investment with a minimum amount worth piso. Piso lang pala eh. Up to a maximum of 1 million. At least hindi sosobra ng 1 million. Easy money ha. Again, ito, hindi ito tungkol dito sa Chioto. Ito lang yung galing sa opinion ko lang naman to. Yung mga ganitong platform, double your money. Para sa akin to. Pag biglang double yung money, na parang napakadali lang, tinalo nyo pa yung pumunta ka ng casino, medyo makiramdam naman kayo. Sa casino nga kwan yan, meron niyang mga masyadong risky, di ba? Kala mo madali, pero yung chance of winning mo lang pala is halos 0.03% or 0.3%. Yung roulette, ang pinakamataas ata sa roulette is 11%. Yun na yung pinakamataas dun Tapos most of the time sa casino, yung mga slot machines, point something %. Pero yung ganito, double your money one day. Ganda. Pambihira. Pero again, baka naman may kakaiba dito. Sabi dito, the records of the commission show that Chioto, ano ba sabihin ito? Chioto Creative Wealth Document Facilitation Services is not registered with the commission. Boom! Further, it is not authorized to sumusulisit. Gumaganon pala to. Wala kasi akong kalam-alam masyado dito Ganun pala, may mga nagsusolicit sa mga investments. Yun pala yun. Kaya pala nakita ko doon sa Facebook niya, ito si Don Chioto, doon sa Facebook niya, meron din siyang parang advisory rin. Kumbaga, temporary on hold yung kanilang company. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya. Sabi dito sa SEC advisory, the public is advised not to invest or stop investing in any investment scheme being offered by any individual or group of persons allegedly for or on behalf of Chioto Creative Wealth Document Facilitation Services. Yan. Ayan Linaw dyan Galing sa SEC yan. So, hindi yan galing sa akin. Hindi galing doon sa iba kong kasama. Galing sa SEC. Ini SEC na may sabi. Ina-advisean daw na tumigil kayo sa pagbibigay ng pera dyan sa Chioto Creative Wealth Document Facilitation Services o CCWDFS. Sabi pa dito nung SEC, pag meron kayong nalaman, narinig, naamoy, ipagbigay alam o mag-submit ng report sa Enforcement and Investor Protection Department ng SEC. Ayun yung email address, epd@sec.gov.ph. Ganun kasimple. Tagal na pala nito August 18, 2020. Ano na ngayon? January 2021. Tapos kanina ko lang nabasa yung advisory ni Don Chioto. Late na, ngayon ko lang to nalaman. Anyways,
ingat-ingat na lang pag gusto nyo mag-invest sa mga kung ano-anong easy money, double your money, investment scheme. So, kayo nang bahala. Pero, kung gusto nyo ng legit na investment, focus kayo sa stocks. Medyo, minsan, nalulugi rin. Kaya ingat. Pero at least itong stocks, marami naglalaro dito. Meron pa dito ang tinatawag na, actually marami. Pero ito, magpo-focus na ako sa penny stocks. Kasi yun yung mura na pwede nyong pagkakitaan. At sa iba na mahilig sa mga, anong tawag dito? Parang gambling. Hindi naman gambling eh. Huwag sa mga pakinggan. Pangit pakinggan yung gambling. Kumbaga yung gusto mong subukan na baka sakali, nagbabaka sakali ka na mapagulong mo yung pera. Yan, maganda. Penny stocks. Example ko to. Signal Advance. Wala akong stocks dito. Pero maganda tong sample. So, ang penny stocks is any stocks below $5 per stock. So, kagaya itong Signal Advance. Kung titingnan nyo, sa sobrang hindi sikat ng Signal Advance, is dito, makikita nyo, is sa OTC siya. Sa OTC, dito, itong highlighted na blue ito. Yung mga OTC, parang over the counter ang ibig sabihin niyan. So, mga bulok na stocks yan. Bulok. Kahit ako, hindi ako bibili ng OTC. Medyo ang hirap niyan hawakan. So, wag kayong hindi ko ina-advise na wag kayong kukuha. Pero, medyo matindi yan. Kumbaga, talagang kagat sa patalim. Pero ito ang tingnan nyo. So, dito, makikita nyo, 5 days. Ito yung, kumbaga, graph niya within that 5-day, hirap explain, bigla ako na mental block. Yan, no, 5-day chart na lang. 5 days chart. So, dito, 5 days. So, ano ba? Dito nakikita nyo nagbabago sa kanan. Ayun, nagbabago. Yung pricing niya. So, yan, January 8. Diyan, nagbabago from $5, $5.30, $5.76, $6.50. Yan, January 8. Nung January 11, tumaas. 14. Tapos pagdating ng alas 9, almost 10 a.m., pumalo siya na $38. So imagine nyo, kung mahilig ka sa penny stocks, kagaya nito, penny stocks, anything or sometimes, yung ibang, depende naman yan. Yung iba, ang tawag sa $10 pababa is penny stocks. Marami dyan talaga penny stocks like, pwede kang bumili ng penny stocks, cents. Yung iba, 10 stocks in 1 cent. Ganun kamura. Pero kagaya nito, $4.76. In just a matter of what? 3 days? $38, $41. Yun. Pwede mo na benta. Diba? Kita ka na. Pero dito ang pag-aaralan mo. Bakit siya tumaas? Sino yung CEO? Ano yung company outlook? Lahat yan babasahin mo. Historical data, profile, financials, analysis. I-analyze mo lahat. Analyze mo CEO, analyze mo mga VP, president, sino yung mga stockholder, etc. Huwag niyong kakalimutan pag penny stocks. Ang lagi niyong huwag niyong kakalimutan kung kailan yan magfa-file ng bankruptcy or kailan yan titiklop. Kumbaga, ang ibig ko sabihin, kailan yan magbebenta, kailan ibebenta yung company, kailan magka-crash. Kasi halimbawa, for example, pharmaceutical company, meron niyang isang, kunwari, yung anti-COVID vaccine. Yun yung kanilang product. Tapos next thing you know, hindi na approve. Phase 1 trial pa lang, kulelat na. Yun. Yung stocks nun, from $38 kunwari, magiging 50 cents. Hindi naman ganun kabilis. Bababa pa yan. Like $5, 4, 3, 2, 1 cent. Ganun. Anyways, gusto ko lang i-share. Lalo na doon sa mga mahiling mag-invest. Marami kayo dyan. Research lang kayo.
Fidelity, Charles Schwab, Trade Station, ano pa ba? TD Ameritrade, Capital One. Marami. Yung iba hindi ko pa alam. Pero kung gusto nyo makita kung paano yung galawan, mag-download kayo ng app, Stock Tweets. STOCKTWITS. Stock Tweets. Yan, app. Mobile app. Yan ang maganda. Panoorin nyo. Para lang kayo nakikipag-chat sa mga small time na traders. Marami rin big time, pero marami dyan penny stocks. Kasi yun yung makukulit. Anyways, again, good luck. Ingat-ingat sa mga mambubudol.